sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lemuel, sino yan? Mga pulis, Hank. Sir, ano pong kailangan niyo sa amin? May maitutulong po ba kami? Iniimbitahan namin si Mr. Hank Francisco sa presinto para sa ilang katanungan. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Mahirap mapagbintangan sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Hank sa ating dulang sa kanyang panahon. Yula? Ikaw pala? Uy, Opo ka. nabasa ko na yung sulat mo, ha? Ang cute naman. At saka ang sweet ng nakalagay. Pero, hindi ko lubos maisip. Friendly letter lang yun. Mamaya kita re-replyan. Matutuwa ko sa i-reply ko. Mabuti naman nagustuhan mo yung way ko ng pag-reach out sa'yo. Old school pero tago sa puso. Tama! Ano? Hindi ka naman natatakot sa akin? Hindi naman ako natatakot eh. Kinakabahan lang. Buti nga nag-improve ka na eh. Hindi tulad nung dati na saksakan ka ng torpe. Iba talaga pag si Lemuel ang mentor mo. Hank, talaga bang friendly letter lang yung sulat mo? Baka naman love letter na yun, ha? Oh, bakit nagtamimi ka na naman? Yung letter na yun kasi, Kasi as in love letter talaga. oo, love letter ka intensyon ko, pero kasi, nahihiya ako eh. Eh? Kasi baka, kung ano na lang ang isipin mo. Kaya nauwi na lang yun sa friendly letter. So, may gusto ka nga sa akin. Ano? Easy lang. Huwag kang kabahan, Hank. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka mahihiya na sabihin yun. Kung mahal mo ako, pagmamalaki mo yun. Hindi mo kahihiya. Ano? In love ka ba sa akin? Ha? Hank, bakit malungkot ka? Lemuel, palagi na lang ako sinusumpong ng hiya pagdating kay Yula. Hindi ko masabi-sabi sa kanya na mahal ko siya. Pero alam kong nakakahalata na siya sa totoo mong nararamdaman para sa kanya. Pero siyempre, iba pa rin yung nanggaling mismo sa bibig ko. Naiinis ako. Hindi ako nakaporma kay Yula. Gusto mong sabihin na sa kanya ngayon? Asin ngayong gabi. Oo. Total, sa kabilang kali lang naman ang bahay nila eh. Baka tulog na siya sa mga oras na Hindi, ito. alas 9 pa lang oh. Siguradong gising pa yun. Baka nanonood pa nga siya ng mga teleseries sa mga oras na ito eh. Pwede na yan gamit mo. Tara, sumama ka sa akin. Hindi tayo uuwi ng bahay hanggat hindi mo nasasabi kay Yula na mahal mo siya. Lemuel, sarado na po ang bahay. Kaya nga tayo pupunta dito sa likod bahay eh. Baka nandun si Yula. Oh, nandito tayo. Oh, ayun si Yula oh. Natatanaw ko. Naghuhugas siya ng pinggan. Buti na lang talaga. At walang bakod ang bahay nila. Ika, lapitan natin. Psst, Yula.
Yula! Ayan na si Yula. Lumabas at palapit sa atin. Uy! Ay, Ginagawa niyo dyan? wala lang. Napabisita lang. Meron kasing gustong sabihin sa itong si Hank eh. Talaga? Ano yun, Hank? Yula, Ano? aamin na ako sa'yo. Na? May gusto ako sa'yo. Matagal ko yung alam yun eh. Pwede ba kita maging Ano? Hank, hindi yan ang tinuro ko sa'yo. Ano ba? Gusto mong maging... Gusto mo ako maging girlfriend? Ganon? Oo, yun ang sasabihin ko. Naku po. Pwede ba? Ha? Oo naman. Pwede mo ako maging girlfriend. Aminin ko rin sa'yo. Gusto rin kita eh. Naghihintay nga lang ako na ikaw yung unang magsabi sa akin na gusto mo din ako. Talaga? Oo. Kung ganun, girlfriend na kita, ha? Sure. Ang bilis nyo, ha? Ang ina-expect ko, magliligawan pa kayong dalawa. Pero sige, maganda yan. At least walang kahirap-hirap. Ngayon girlfriend na kita, Yula. Ipinapangako ko, magiging mabuti akong boyfriend sa'yo. Talaga? Hindi ko sasayangin ang tiwala at pagmamahal mo sa akin. Guys, nagugutom na ba kayo? Gutom na kasi ako eh. Tara, pasok na tayo sa kantin. Nagugutom na rin ako. Tara, sabay-sabay na tayong pumasok sa loob. Yula? Yula, baka Ano? naman pwedeng hawakan kong Alin? kamay mo. Kung okay lang sa'yo. Okay, sure, pwede. Pahig naman ako na mag-holding hands tayo. Ay, ang sweet naman. Tara, pumasok na tayo sa loob. Ma? Ay, Ay, naku. ma? Si aming, ano Yula. Good afternoon po. Ma'am Fulgencio. Hoy, Mr. Inigo. Bakit hawak-hawak mo ang kamay ng anak ko, ha? Ha? Anong ay? Teka, may relasyon ba kayo ng anak ko? Ay, ako. Ma'am, wala po. Magkaibigan na po sila ni Yula. Miss Abasible, huwag ka magsinungaling. Ma, talaga wala kaming relasyon ni Hank. Maniwala kayo sa akin. Huwag ka nga. Ay, aray ko. Nakalipit naman ang pagkakahawak niyo eh. Sumama ka sa akin, ha? Ma! Mag-uusap tayong dalawa. At ikaw, Mr. Inigo, huwag mong mahawak-hawakan ang anak ko. Kapag nakita pa kita ulit, sigurado, mananagot kayo sa akin. Maliwanag ba? Hank, dito mo na lang ako hatid. Sigurado ka? Madilim at walang street light ang daan pauwi sa inyo. Nakakatakot kung mag-isa ka lang uuwi ng bahay nyo. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko namang umuwi kahit madilim yung kalsada. Tsaka, mas natatakot ako eh. Pag na-discover ni Mama na may relasyon pa rin tayo. Naintindihan ko. Sige, mag-iingat ka pa uwi, ha? Mag-iingat ako. Ikaw rin, ha? I love you, Hank. Mahal din kita, Yula. Ikaw ang pinakamagandang blessing sa akin ng Diyos. Maraming salamat. At akong pinili mong mahalin. Yula! Yula! Oh, Diyos ko. Panaginip lang pala. Pero nakakatakot yung panaginip kong yun. Kumusta na kaya si Yula? Teka, matawagan nga siya. The number you have dialed is either unattended or Cannot be reached ang cellphone. O Diyos ko, nakauwi kaya ng ligtas si Yula kagabi. Si Mengay tumatawag. Bakit kaya? Hello? Hello? Hank, alam mo na ba yung balita?
Anong balita? Si Yula, Hank! Natagpuan patay sa creek ang girlfriend mo kaninang umaga! Ano sabi mo? Si Yula! Patay na! Hank, alam ko nararamdaman mo. Gusto mong pumunta sa buro ni Yula pero nagdadalawang isip ka. Kasi ayaw sa'yo ng mama niya. Pero alam mo, Hank, may malaki ka pang problema eh. Ano ibig mo sabihin? Maraming mga kaklase natin ang nakakita na ikaw ang huling kasama ni Yula. Bukod sa 2 araw ka nang hindi pumapasok sa school natin, simula nang mamatay ang girlfriend mo. Oh, May narinig akong usap-usapan na ikaw ang pangunahing suspect sa pagkakapatay kay Yula. ano? Oo. Lemuel, wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Yula. Sandali, Hank. May kumakatok sa pinto. Sisilipin ko lang kung sino. Ay, Pasensya pulis. na sa abala. Sino yan, Lemuel? Hank, mga pulis eh. Sir, ano pong kailangan sa amin? May maitutulong po ba kami? Iniimbitahan namin si Mr. Hank Francisco sa presinto para sa ilang katanungan tungkol sa pagkamatay ng biktimang si Yula Fulgencio. Sige po, sir. Sasama ako sa inyo. Hank, kumusta ka na dito? Naiinip na ako, Lemuel. Gusto ko na lumabas ng kulungan. Kailan daw pa ako makakalabas dito? Tatapatin na kita. Mukhang matatagalan ka pa bago makalabas ng kulungan. Ikaw lang kasi yung prime suspect sa pagkamatay ni Yula. Alam niyo namang hindi ko magagawa yun kay Yula. Mahal na mahal ko siya. At saka wala akong masamang motibo. Francisco, Ay, may bisita ka. namasita ka rin. Mrs. Fulgencio, Hindi ka pa rin ba aamin sa mga kasalanan mo? wala po akong kasalanan. Hindi ko po magagawang pumatay ng tao. At lalong hindi ko po magagawang saktan si Yula. Mahal na mahal ko pong anak ninyo. Sa palagay mo, maniniwala ako sa iyo? Opo, dahil yun po ang totoo. Sinungaling! Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang kaisa-isa kong anak! Ilang beses ko hubang sasabihin sa inyo na hindi ako ang pumatay sa anak ninyo. Maniwala kayo sa akin. Handa ko pong patunayan sa inyo na inosente ako. Ma'am, alam ko po nararamdaman nyo. Pero wag po sana tayo magpadalos-dalos ng emosyon. Hayaan muna natin gumulong ang investigasyon. At naniniwala akong walang kinalaman ng pinsan ko sa pagkamatay ng anak nyo. Hindi ako papayag na hindi ko makamit ang hustisya sa pagkamatay ng anak ko. Kung ikaw man ang pumatay sa anak ko, sinisiguro ko sa iyo, Hank, hindi ako titigil hanggat hindi ka nabubulok sa bilangguan! Francisco, laya ka na. Laya na po ako, sir. Bakit? Sumuko na yung totoong pumatay kay Yula Francisco. Alam na to ng pamilya ng girlfriend mo at naroon sila sa presinto sa Maynila para kumprontahin yung suspect. Ganun ba? Sino ko bang pumatay sa girlfriend ko? Ayon sa investigasyon, tiyuhin ng biktima na lulong sa alak ang pumatay sa kanya. Oh, Oh, malaya ka na. salamat po, sir. At nalinis na nila pangalan ko. At nagkaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay ng girlfriend ko. Gaano man katagal o gaano man kahirap ang iyong pinagdaraanan dahil sa kawalan ng hustisya, palagi mo lang tatandaan na lalabas at lalabas din ang katotohanan sa takdang panahon, sa kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.